Nag-umpisa po doon sa inis niya, doon sa gumawa ng reaksyon na sinisisi po yung kanyang pamangkin. Ang hindi ko lang nagustuhan doon, yung si Edo ang kumbaga parang si Edo ang sinisisi. Ikaw ang may kasalanan, hindi ka na move, hindi ka na punta kay Beyonce. Utusan mo pumunta doon. Irespeto niyo yung desisyon ng bata. Ayaw magpa-vlog o ayaw na ng love team. O ano gagawin ni Edo? Mangungulit siya. Kahit ako si Edo, hindi ako magkukulit. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin yung patungkol po sa mga pahayag po ni Ate Edna na kung saan ito po ang request ng ilan sa mga viewers po natin. Marapat ho ba ang masamain ng ilan sa mga viewers natin? So pag-usapan po natin maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po muna si Kuya July. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Nating kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0, pwede po nating suportahan. Pwede po nating i-follow at saka po pwede pong i-like. So maraming salamat po sa inyo. At wag po natin kakalimutan sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rap, sina Ate Edna Vlogs, at saka siyempre yung ating mga kasamahan po sa Team Kalingap, mga Lingap partners. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong ni-request ng marami po dito sa ating live kahapon at saka sa mga nagme-message patungkol daw po doon sa live po ni Ate Edna kahapon. Nakabayan natin. Bagamat ako sana, parang ayoko na sana ang gawan ng reaksyon ito. Kasi napansin ko po sa mga comment section, sa mga post po nung ilan, parang hindi po maganda yung mga nababasa po natin against kay Ate Edna nga po. So naisip natin, kapag hindi ko naman ginawa ng reaksyon, isipin naman, napaka-bias natin, meron tayong pagtatakpan, at kung ano-ano pa pong mga akusasyon na maaaring sabihin ng ilan mga bayan po natin. Kaya minarapat ko po na, sige, tingnan natin, pakinggan natin kasi pinanood ko naman po kahapon yung pahalik ni Ate Edna at pinipilit po nating intindihin. Bagamat doon po sa live po natin kahapon, yung may nag-comment na sinasabi, sabi daw doon sa live ni Ate Edna, ayaw nang magpa-vlog ni Beyonce kahit kanino. So sabi ko nga po, hindi ko pa napapanood yung live ni Ate Edna, ang sabi ko, tama lang kako yun. Lalo na sa ngayon ay pinagbabawal ng pag-usapan. Pero kako hindi ibig sabihin, hindi na siya po pwedeng i-vlog po ni Kalingap Rab. So ngayon naman pupuntahan natin yung ilan po sa mga binanggit muna ni Ate Edna, siguro po pakinggan muna natin sandali. Tapos mamaya, kuhinin natin yung mga ilang mga pointers kung marapat hubang masamain yung kanyang mga sinabi. Ito po yon. So maging naman tayo, maging patas tayo. Maging patas tayo guys. Ako din ako na-topic ng tungkol dyan. Kaya lang nung marinig ko yung live ng isang matanda. At pinagang si Edo. Pinagang tawag dito. Ikaw ang may kasalanan. Hindi ka na hindi ka na move. Hindi ka na punta kay Beyonce. Utusan mo pumunta dun. Walang sariling isip. Paraan niya maayos. Ay, ayos na nga sila. Ikaw ang mag-ayos. Kayo ang mag-ayos ng inyong mga content. Ayos na nga sila. Anong ayos ang gusto ninyo? Ay, ayos na nga. Si Beyonce, ayaw magpa-vlog. O ano pa? Ayaw magpa-vlog. Comment naman ang comment. Dapat wag na rin mag-comment. Ayaw na magpa-vlog. Eh, di wag na rin mag-comment. Hayaan niya yung mga basher niya na Pinaglalaroan lang kayo ng mga tawag doon ng mga viewers. Yung mga basher lang naman yan lahat. May message kay Beyonce, may maninira kay Ayaw magpa-vlog. Eh di wag panuurin. Wag niyong panuurin kahit itapik ka. Titigil yan. 1 month lang yan. Yan? 1 month lang yan. Laylo yan. Pati ikaw, laylo na rin. Wala ka na rin di ka na rin sikat. Wala na manunod kasi ayaw magpa-vlog ay. Ganun lang po yun. Pero at least, ka na. Hindi ka na yung dating labandera, yung naghihingi, walang bahay, hindi ka na ganun. At least lumipat na sa di ba? Ganda na ang buhay ni Beyonce. 2 years na graduate na siya. So, pag nakakuha ng trabaho, di lifetime na yung kanyang, kumbaga, lifetime na mapapakinabangan yung pagiging beneficiary niya. Hindi man siya i-vlog na ni Rob,
Di man siya tulungan na ni Rab ng ano, mabigyan. At least may ano na siya, may income na siya sa Bilbet lang kung ayusin lang nila. Yung mga ano po, mga endorser ng mga ambassadors ng Velvet, kung halimbawa pag schedule nila pupunta lang sila doon, income yun. Dapat lang talaga sipag. Sipag lang ang kailangan, di ba mga kalingap, kasipag. Ang hindi ko lang nagustuhan doon, yung si Edo ang kumbaga parang si Edo ang sinisisi. Wala naman dapat sisihin kay Edo kasi desisyon ni Biancy na ayaw na magpa-vlog. O anong gagawin mo? Ayaw na magpa-vlog. Ba't tawag doon? Ang tawag doon? Hindi man sulsulan. Yung i-encourage, kumbinsihin pa ulit, na ano. Ibig sabihin, kumbinsihin ulit si Biancy na magpa-vlog. Ayaw na nga magpa-vlog. Irespeto niyo yung desisyon ng bata. Ayaw magpa-vlog o ayaw na ng love team. O ano gagawin ni Edo? Mangungulit siya. Kahit ako sa Edo, hindi ako magkukulit. Ayaw mo, edi wag. Ako naman ay may channel din, edi tutok na lang sa ano. Pero kung nagkakagustuhan sila, bahala na sila doon. Private na yun. Huwag na nating panghimasukan. Diba? Ang gusto nila, panghimasukan, tapos maganya, maano-ano na naman, bulong-bulong, o iti walang nabago, gulo na naman ulit. May bulong-bulong, anong bulong, anong-ano. Sa live topic. Silang hindi makamubun at wala silang content. So ayan po mga kalingap, mga kababayan po natin. Yun po yung ilan sa mga nabanggit po ni Ate Edna kahapon sa kanyang live. So ngayon po sa pagkakaintindi natin, yung ilan po sa mga highlight doon, may mga binanggit nga po, patungkol nga po doon sa love team na hindi na pwedeng reaksyonan po sa ngayon. Huwag na lang po nating papangalanan. Focus lang po tayo dito sa sinasabi po ni Ate Edna. Dito po, may mga ilang kasing nabanggit doon sa Ate Edna na minasamaho ng ilan sa mga supporters, ilan sa mga sponsors. Ano po? Halimbawa, yung hindi na po pagpapablog, mga kabayan po natin. Tapos yung kahit papaano, maganda na po yung buhay ni Biancy naman sa ngayon compared natin nung nakaraan. Dahil sa ngayon po, nag-aaral na yan. Kapag nakatapos, makakapagtrabaho ng maayos. May ipon na rin kahit papaano, may bahay na kung saan po ay totoo naman po mga kabayan po natin. Tapos nabanggit din po yung patungkol sa Velvet na kung yan po ay magtutuloy-tuloy, yan po ay hanap buhay din na pagkukunan po ng income mga kabayan po natin. Tapos bukod po doon, yung ayaw magpa-vlog, ang sabi niya kung ayaw magpa-vlog, maganda raw wag na mag-comment na mag-comment. Which is tama naman po yun mga kabayan po natin. Kahit po tayo noon, ina-advise natin sila, kung gusto talagang matahimik yan, iwas-iwas po tayo sa mga ganun sana. Yung pagre-react o kaya mga sinasabi, pagko-comment, kasi po lalong na-highlight po mga kabayan po natin. Huwag po nating isipin na para bang pinagbabawalan, inuutosan. Ano po, yun na mga ganun po ay suggestion po yun. Dahil nga po, medyo gumulo nga po. Siguro naman hindi naman po lingid sa ating kaalaman na kaya nga po pinahinto. Kasi nga hindi na makontrol ho. Tapos bukod po doon, yung patungkol po doon sa nabanggit naman na kapag hindi na pag-uusapan, mga 1 month lang, yung tipong lilipas na siya. Hindi na siya mapag-uusapan, na-highlight po yun sa mga comment section. Na kung saan minasama po talaga ng mga viewers natin, mga kabayan po natin. So para sa akin po, ito ang masasabi ko. Kasi una po, lahat naman po yun ay nasa Kalingap. Yung pinatigil muna, yung beneficiary, ay alaga po yun ni Kalingap Rab, nasa Kalingap yan. Si Ate Edna naman ho, siyempre nanay po yun ni Kalingap Rab, nasa Kalingap naman. Ngayon ang tanong ko sa inyo, sa tingin niyo po ba sa ngayon, si Ate Edna ho at saka yung beneficiary, kung sakasakaling magkita sila, sa tingin niyo po ba mag-aaway sila, mag-aaway po sila? Ano po, sa tingin ko po hindi. Kaya ako po sa totoong usapan ho, ay gusto ko pong balansehin po itong sitwasyon. Kung ako bang tatanungin, ayaw po natin na nag-aaway-aaway ho kalaban si Ate Edna nung ilan, tapos yung iba naman, nagagalit doon sa support naman po doon sa beneficiary. Di ba po, parang hindi maganda. Kasi doon po sa mga comment section, napapansin natin, meron din pong kumakampi kay Ate Edna, meron din pong nagagalit kay Ate Edna. Pero ang sa akin po dito, pinilit ko pong unawain, bakit nakapagsalita si Ate Edna ng ganun, mga kabayan po natin. So nung sinuri ko ho, meron siyang dahilan ho talaga. Ang pangunahin, meron daw pong matandang reaktor na sinisisi po yung leading man dahil dapat daw may ginawang aksyon para daw magkaayos. Sabi nga po ni Ate Edna, tapos na nga ayaw na magpa-vlog kaya wag na, mga kabayan natin. Bakit daw sisisihin yung kanyang pamangkin? Samantalang yung beneficiary daw po ay ayaw nang magpa-vlog. Kaya dapat daw irespeto. Na kung saan po tama naman mga kabayan po natin. Ayaw magpa-vlog, di wag pong i-vlog. Tapos ngayon ho, pinagbawalan ng gawan ng reaksyon yan. So dapat wag na rin gawan ng reaksyon. Tapos ito po yung maganda.
may binanggit po siya na kung sakasakali naman ho na maging okay uli sila o kaya magkagustuhan. Sabi niya, private na lang yun mga kabayan natin. Di ba tama naman po, mga kabayan po natin. So dito po, kung isasummarize ko po, nag-umpisa po doon sa inis niya, doon sa gumawa ng reaksyon na sinisisi po yung kanyang pamangkin. Tapos nadamay na, in-explain niya na hindi marapat sisihin yung kanyang pamangkin. Dahil ang umayaw ho, yung beneficiary. So yun po ang hinahighlight niya na dapat daw po maintindihan natin. So kung nakapagsalita po siya ng ilan pang mga karugtong po noon, intindihin na lang po natin kasi may pinanggalingan po. So sana po wag masamain ng mga viewers natin. Siguro naman kahit paano, sa madalas na pagkakataon, binabalanse po natin. Ang sa akin po kasi dito mga kabayan po natin, masayang nagsama-sama po sa Kalingap. Yung love team na yan, masaya sa mga event, si Ate Edna, nandyan din po yan. Mga magulang ng beneficiary, nakakasalamuha. So ang sa akin po dito, wag na natin sigurong masyadong gatungan yan para magkasamaan po sila ng loob. Paminsan-minsan ho, nakakapagsalita rin po ang matatanda, ang magulang natin, nanay natin, tatay natin. Minsan parang hindi maganda ang dating. Pero kapag ho inisip ho natin, yan po ay sa kapanganan din po ng mga anak, mga kabayan natin. Bagamat hindi ko po sinasabi na yung mga pahayag ni Ate Edna ay 100% lahat tama. Masasabi ko may mga part din po doon na maaaring ika-offend din po ng ilan. Pero sa tingin ko po, hindi naman yung sinasadya na para bang inisin kayo, galitin kayo. Normal lang naman po yun sa tao. May ini-explain siya, may pinanggalingan. So sana ho, salubungin na lang po natin. Magkaintindihan lang po siguro para hindi na po masyadong humaba pa yan. Gusto niyo ho ba na yung mga antay sasabihin, o tingnan nyo yan, matapos tulungan, ngayon sisiraan? Gusto ba natin yung ganun mga bayan po natin? So sana ho nagkakaintindihan po tayo sa gusto ko pong iparating po. Lalo na po dun sa mga nagre-request, nagawan po natin ng reaction ito. Ako po mga ilan sa mga sponsor show, kaibigan natin, alam ko ho against kay Ate Edna yung iba. Yung iba naman kumakampi, pero ako po wala akong gustong kampihan. So binabalance ko po talaga ang sitwasyon at ang pinaka-bottom line po, sa kabuuan, sana magkasundo-sundo ho. Nagkatulungan sa Kalingap, nagkaroon ng mga supporters, mga tumutulong. Wag po natin kakalimutan yon. Mga kabayan natin. At yung mga nakatulong naman siguro, hindi naman po sila nanunumbat sa bagay na yan. Kaya pinakamaganda ho, magmahalan na lang. Sabi nga, love lang. One Kalingap, one family. So sa pamamagitan po yan, pansamantala, magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, baka naman po pwede pong i-share yung ating vlog kung nagustuhan nyo po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong Kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawakan ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.